dibdib, hindi makatingin man lang, makataas. Di ba? Hindi siya, yung humility niya na nagawa. Isa naman, nanalangin, nakataas ka. So sa tingin nyo, hindi nang sasagutin. Di ba yung nanalangin ng, ano po? Yung tempting, di ba po? Sa panalangin po, hindi dapat makasarili. Ano po? So, ito po yung sa James 5:16. So, invite one another. Dapat po, pinag-pray natin lahat. Kuminsan po, napakarami ng blessing. Ang problema ko, hindi natin pinag-pray yung ating mga kapatid. Ang gusto kasi ng Panginoon para makuha mo yung blessing, ipag-pray mo muna yung iba. Nang sa gayon, maging pagpapala ka sa Kanya at meron kang pagpapalang matanggap. Ganun po kuminsan ng Kristyano, hindi na nangyayari, nagiging self-centered. Lord, manalangin po bigyan niyo po ng makakain sa text. Pwede po. Nandiyan po. Amen. Diba? Bigyan niyo po ng masaganang buhay. Bigyan niyo po sa 1 million naman. Diba? Hindi self-text. Lord, bigyan niyo po ako ng 1 million. Ano po? So, hindi po. Mali po yun. So, kailangan para po maging effective na prayer, kailangan po hindi self-text. Kasi po hindi dinidinig ng Panginoon yung mga panalangin makasarili. Right, ano yan? Pero tayo po'y tao lang, nagkakamali din. Nature po ng tao yung magiging makasarili. Pero sa biyaya ng Panginoon, dapat po, babuhin natin ng mga. Ano po? Right. So, ito po yun. Sa panalangin po, dapat may joy. Ano po? Amen. Ito naman, lagi na lang may joy. Ang asawa ko si Joy. Okay. So, kailangan mo, kung nanalangin, ito dapat po, Jesus first. Para hindi maging selfish ang panalangin. So, pangalawa po, kailangan others next. At sa huli po, saka pala po yung sarili nyo. So, kapag nanalangin po, unahin nyo muna po yung ministry, paggawa ng Panginoon, and then sunod yung iba. Sumunod po yung sarili. Amen. Para po maging effective. Selfless and effective. Amen. Kapag inuna niyo po ito, hindi na joy, pure. Budoy. Joy. Diba? Buyoy na, buyoy. Kailangan po mauna yung sa Panginoon yung mga gawain talaga. Okay? So ito po, mayroon pong kwento dito. Alam niyo po yung story ng Job, di ba? Yung pong kanyang kaibigan, nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Di ba? Sabi po dito, therefore, take unto you now the 7 bullocks and 7 lambs, and go to servant Job and offer up to yourself a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. Sabi naman ng Panginoon sa inyong kaibigan, nananalangin siya sa Panginoon, yung kaibigan ni Job, nung nagkasama. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pala mapakinggan. Pumunta kayo, kumuha kayo ng putong bull o lambs, dalihin nyo kay Job at mag-open kayo at sabihin nyo yung panalangin nyo kay Job. At baka si Job, pakinggan ko pa. Kasi si Job yung panahon na yun, siya yung matuwid. So, pinapakita lang mo dito na yung prayer, kung saan kailangan natin ipag-pray yung kapwa natin. Kung babasahin nyo po, yun nyo mo. So, in the past, the Yemenite, and Bildad, the Shuhite, and so far the Namite, and did according as the Lord commanded. Ginawa nila kung ano yung sinabi ng Panginoon. The Lord also accepted Job. Amen. Tingnan niyo po, pinadaan pa ng Panginoon kay Job. Ano po? Tingnan niyo po ito. Ito yung maganda. Ano po? And the Lord turned the activity of Job when he prayed for his friend. Also, the Lord gave Job twice as much he had before. Tingnan niyo po, pinagpala na si Job kasi siya yung nanalangin. Ang maganda po po no, na-reconcile yung mga kaibigan ni Job.
See, nakita niyo po yung benefits, dalawa. Ikaw yung naging tulay, para ipanalangin sila, ang pagpapala na doble sa'yo, ang maganda doon, na-reconcile din yung kaibigan mo. So, ganun din po ang Kristiyano. Dapat ipinag-pray din po yung mga kasama natin dito. Ano, lalo na po yung mga kapatid na may sakit, yung backslide. Ano po, dito po, hindi po natin masasabi na lahat po yan ay matatatag. Meron po nagsisimba na nagbabackslide. Meron po nagbabackslide na sa bahay lang. Ano, ipag-pray po natin sila para ma-reconcile. Ano yung pagpapala na matatanggap mo is doble pa doon sa dati mong tinatanggap. Ano po? So, ang Panginoon na nagbibigay ng example ng Bible. Kaya nga sabi doon sa Joshua 1:8, dapat meditate day and night. Ano po? So last, pray a simple prayer. Ano po? So ito po yung dapat natin gawin. Sabi ko sa inyo, hindi po natin kailangan ng mabubulaklak na panalangin. Hindi po natin kailangan ng mahabang panalangin. Ginagawa lang natin ba yun para yung ating sarili ay mag-promote, magpasikat. Ano, kailangan po natin manalangin ng simple lang. Ano po? Simple prayer is accepted to the Lord. Meron kung bisan nananalangin tayo sa pagkain, tubod ng haba. Kailangan pag sinabi ng pastor, Brad, pag sinabi may pagkain, ito kaya na yung pag-pray mo. Amen. Right? Di ba? Parang prayer request. Ano prayer request? Ako yun. Ayan. Yes, sir. Ano? Umisa naman, sis, manalangin ka nga. Ayaw manalangin kasi natatakot, baka magkamali. Alam niyo po, yung simple prayer, kahit pumuntal-utal kayo sa Panginoon niya, masarap yan para sa kanya. Ano po? Yung simpleng panalangin po, dito ba tayo po dito? Kahit po may ilang yan, napaka-meaningful po yan sa Panginoon. Ano po? Sabi po sa James 5:15, and the prayer of faith. Kailangan po mayroon ng faith. Maikse, pero may faith. Di ba, meron po nanalangin, Lord, pagiliin niyo po si Kuya Lester sa kanya pong kapansanan. Gano'n, gano'n. Di ba, may faith? Ano? Kapansanan sa puso. Okay? So, gano'n. Ano? So, kailangan po, gano'n. Alam po, kailangan simpleng panalangin. Ano po? So, kayo ba, nung tayo ay pumunta dito, nanalangin kayo kahit simple lang? Ano po? Nanalangin ba tayo sincere? Nanalangin ba tayo in private? Ano po? Meron ba tayo, naggawa ba tayo ng appointment sa Panginoon bago tayo pumunta dito? Ano po? So, ang prayer po is napaka-lawak ng sako. Ano po? So, bilang conclusion po, meron po ako sa inyo. Meron pong isang pastor, asawa, dalawang anak. Okay. Alam niyo naman po, ang pastor ang family day niya Monday. Tama po? Monday yung kanyang family day. So, ang ginawa ng pastor, pinasyon niya yung kanyang asawa at dalawang anak. Okay? So, namasyal po sila. So, habang namamasyal, so, nag-enjoy. Okay, ito nang magpawin. Siyempre, pag ang bata, kayo namasyal, lakad-lakad. Siguro, nag-window shopping lang. Ano po? Konting amenities, yung mga sa playground. So, ano nangyari po? Nung isa nagutom. Sabi ng anak, Pa, kain muna tayo. So, ang ginawa ng pastor, tinignan muna yung bulsa kung magkano. So, meron siyang pera ay sapat na lang para sa kanila. Kung ang sa Jollibee ay 79 pesos yung isang order ng one-piece chicken joy. So, apat na 79 pesos at pamasahe na lang yung natitira. Sabi nung pastor, tara, sige, kaya tayo. So yung pastor ay
may faith na kumain. Tinignan niya, kasya to kasya. So, nung kumakain sila sa Jollibee, sabi nung pastor, anak, manalangin ka. Pag-pray mo yung food. Alam niyo ginawa ng bata? Nanalangin siyang simple, pero loud. Ibig sabihin, so nanalangin siya, Lord, bless niyo po yung pagkain na ito. Nawa po, Panginoon, ang pagkain ito ay maging pagpapala po sa aming physical na katawan at maging kagamit-gamit. Kaya hindi po, analangin po namin ang kamay na nagsipaganda nito at ang establishment na ito ay lalo niyo pong pagpalayan. Alam niyo po, lumapit yung manager, sabi ng manager, may order po kayo. Sabi ng manager. Sabi ng pastor, wala na po. Kasi ito lang yung pera namin. Sabi ng manager, sige, ako yung magbabayad kasi baptist din po ako kasi nahamon ako sa ginawa. Amen. So, simple prayer, ano po, ay maaaring maging challenge po sa bawat isa. So, tayo po tayo. Lord, Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po, Panginoon. Dahil once again, Panginoon, ipinakita niyo ang kahalagahan ng prayer. Lord, maraming salamat po dahil dinala niyo po ulit kami dito para po makinig ng salita. Para po kami ay ma-energize ulit yung aming kaluluwa. Lord, maraming salamat po dahil sa umagang ito, kami ay dinala niyo rito, ginising niyo, Panginoon, para muli po, Panginoon, ay tumibay yung aming pananampalataya sa Diyos. Lord, nandito kami sa inyong harapan, Panginoon. Lumalapit, Panginoon. Tawa po, Panginoon, lahat po nung narinig namin na mensahe mula sa inyo. Wala po sa simula hanggang sa katapusan. Tawa po, Panginoon, ay tumimo po sa aming puso at isipan. Nang sa gayon po, Panginoon, yung appointment po namin bilang anak po ay magampanan namin. Appointment mo mula sa inyo. Mga kapatid, narito yung harapan. Kung meron kang mga bigatin, bakit hindi mo yun sabihin sa Panginoon? Manalangin ka. Ito yung pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Bigatin, masasalamat, o anong bagay na nais mong sabihin. Welcome ka sa Panginoon. Gawin mo itong panalangin ng pwede. Natulad ng ating ginawa kanina. Ating napag-aralan. Huwag po tayo maging si Jonah. Naging reckless. Hindi inisip yung appointment sa inyo. Hindi po nanalangin Friday. Hindi po nanalangin sincere. Kaya nangyayari, pinadala niyo po yung mga problema. Lord, salamat po dahil natuto kami nanalangin na matulad ng bata na sincere. May ikling salita, pero Panginoon, nakaka-touch ng puso. Nakaka-challenge, Panginoon. Sa mga bisita namin, alam niyo po kung bakit pinadala ng Panginoon si Jonah sa Ninive. Sa Ninive po kasi gusto na gunawin ng Panginoon ang lugar na yun. Pero God given a second chance. Kasi alam ng Panginoon na ang tao ay sobrang saksapan. Mahal niya ang tao. Kaya may binigay niya yung kanyang pupong anak para apuhin ang kasalanan. Tubusin tayo.
bisita natin yung harapan. Ang kailangan lang natin ay manalangin. Nagipin si Kristo bilang tagapagligtas. At natin po aminin tayo ng kasalanan. Hindi po aksidente na napunta kayo dito. Dahil ang gusto ng Panginoon ay maranasan ninyo, maranasan natin ang pagpapala na dinadaan sa iba. Kung manalangin po tayo. Manalangin po kayo, ibigyan mo po kayo ng pagkakataon na manalangin para mas marami po po. Panginoon Diyos, takila namin Ama, maraming salamat po. So, ito dahil once again, Panginoon, pinili po yung aming mga puso at ang buong mga kasalanan. Ano po, Panginoon, nagpatutulang po kami sa buhay ni Jonah, sa buhay po ni Bartolome, sa buhay po ng persistent woman, maging sa istorya po ng pastor na may dalang anak, isang asawa. Maging katulad po kami ng bata na nakahanap. Ganun po sa Panginoon. Lord,